Agang pagdiriwang ng ika-118 kasarinlan ng Pilipinas, damang-dama na sa Pangasinan. Magandang hapon, Hilaga at gitnang Luzon. Ilang lugar sa Luzon niyanig ng lindol kaninang madaling araw. Pagiging I am ready sa lindol, muling ipinaalala ng otoridad. May ulat sa Alfie Tulagan. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang ilang bahagi ng Luzon kaninang 3:54 ng madaling araw. Base sa earthquake bulletin na nilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na nasa bahaging west of Ambagyo, Nueva Vizcaya. Naramdaman ng intensity 5 sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. Intensity 4 sa Quirino, Villaverde at Bagabag, Nueva Vizcaya. Maging ang Madela at Aglipay sa Quirino Province at Atok at Bukod sa Benguet. Intensity 3 naman sa Bayumbong, Dupax del Sur, Dupax del Norte at Casebo sa Nueva Vizcaya. Kabilang ang Baguio City, San Jose City, sa Nueva Ecija at San Manuel, Pangasinan. Intensity 2 sa Cabanatuan City, Muñoz at Rizal, Nueva Ecija maging ang Manawag, Pangasinan. Sa monitoring ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, walang damage o pinsala sa probinsya dulot ng lindol. Actually, wala po siya tayong effect na naramdaman sa Pangasinan kasi po nasa may bandang Nueva Vizcaya po yun. So, hindi naman po tayo affected nung earthquake. Kabilang sa mga I am ready tips kapag lindol, ang pagsilong sa mga matitibay na mesa o upuan kapag naabutan ng pagyanig. Hindi po tayo dapat mag-panic. Importante po na kalmado tayo. Tapos syempre yung mahalaga, drop, cover, and hold, yun po yung lagi naming sinasabi. Sa panig naman ng DepEd, patuloy ang pag-iikot ng kanilang Physical Facilities Unit para inspeksyonin ang mga ginagawang classroom. So far, naka-ready na rin ang ating mga paaralan for Monday, ready for the actual classroom instruction ng ating mga teachers. Kaya lang meron pa rin, however, itatalaga ang ating mga schools na mag-i-in-charge for enrollment. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Isang patay, siyam sugatan matapos bumaliktad ang isang SUV sa T-Plex na bahagi ng Rosales, Pangasinan. Nagka-alerto si Michael Season. Isinugod sa pinakamalapit na pagamutan sa Carmen Rosales, Pangasinan ng mag-anak at magkakaibigan na ito mula Bikutan, Taguig City. Ito ay matapos bumaliktad ang sinakyan nilang SUV sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway sa bahaging Sitio Baong, San Isidro Rosales kaninang umaga. Tapos yung driver namin, trinay niyang tumabi. Tumabi siya, papunta na kami ng kanan. Buti walang sasakyan kaming nakasunod. Tapos natanda ko na lang, bumaligtad na yung sasakyan, tapos tumama na kami sa rail, yung bakal sa gilid. Biglang tumaob po yung sasakyan. Tapos yun, nagmamadala ko lumabas ng sasakyan. Pumutok daw ang likurang gulong ng sasakyan na minaneho ni Salvador Aquino. Nagpagewang-gewang, dumausdos, tumama sa railings at bumaliktad. Bumigay na yung likod at nagpa-ekis-ekis na. Dead on arrival sa ospital ang isa sa mga sakay ng SUV na si Paulo Abad. Nagtamo naman ng minor at major injuries ang iba pa. Patungong Candon, Ilocos Sur ang mga ito para sana sa isang family reunion bukas. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Multiple physical injuries and damage to property ang driver ng sasakyan. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng otoridad sa insidente. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa puntong ito, hingi tayo ng update kaugnay sa aksidenteng yan at kung ano ang abiso ng otoridad sa mga motorista, lalo na't pasukan na sa Lunes. Nakatutok live si Alfie Tulagan. Alfie!
Yes, CJ, andito tayo ngayon sa mismong bungad ng T-Flex sa may barangay sa Urdaneta City. At ang pinaka-update natin doon sa mga pasyente ay nagpapagaling pa rin sila sa ospital. Pero sa pakikipag-ugnayan natin sa pamunuan ng T-Flex sa pamamagitan ni Ginoong Tony Reyes, ang sabi niya, marami daw mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente dito sa may T-Flex. Kabilang na dyan yung overspeeding, overloading, mechanical error, at syempre yung kapabayaan na rin ng mga driver, pwede daw din sila nakatulog o di naman wala sa kanilang kondisyon. Yung mga halimbawa naman na nangyari na aksidente kanina na SUV kung saan na pumutok yung kanyang gulong, posible daw na overloading yung isa sa mga nakapag-contribute dito. Kasi kapag nag-overloading daw ay may malaking tsansa na hindi na makontrol yung manibela kapag pumutok yung gulong ng mga sasakyan. Kaya naman, ang kanilang paalala at ang kanilang nais sabihin sa mga kapuso natin na dumadaan dito sa T-Flex ay obserbahan yung kanilang bigat, yung tinatawag nga na hindi dapat sila mag-overloading. At syempre, kailangan din obserbahan yung bilis ng mga sasakyan, yung tinatawag na overspeeding. Dito sa T-Flex, ang maximum na bilis ng mga sasakyan dapat ay nasa 100 kilometers per hour. Yung mga kotse, mga truck, mga SUV. Pero yung mga pampasahero, mga bus at yung mga delivery trucks ay dapat nasa 80 kilometers per hour lamang yan. Pero bukod dito sa overspeeding ay kailangan obserbahan din yung tinatawag na underspeeding. Hindi dapat bababa sa 60 kilometers per hour yung kanilang takbo kapag binabagtas nila itong T-Flex. So yun muna ang ating paalala, lalo na sa ating mga kapuso na babiyahe, magsisiuwian, pupunta sa kanilang mga destinasyon, lalo na umpisa na rin ang klase sa Lunes. Medyo basa po ang kalsada, kaya ingat-ingat po mga kapuso. CJ? Maraming salamat, Alfie Tolagan. Samantala, delivery man patay matapos sumalpok sa truck ang minamanehong motorsiklo. Aksidente na naman to. Clear Lacanilaw, pasok! Naghinagpis ang may bahay na si Jonalyn Sabado matapos masawi sa aksidente ang kanyang mister na si Alfredo. Nakamotorsiklo ang 42 anyos na biktima nang pumailalim sa kasalubong na truck sa kahabaan ng barangay Mabilaw sa San Fabian, Pangasinan. Encroach niya yung lane ng truck, siguro mag-execute ng overtaking. So hanggang nag-collide, nagbanggaan yung truck at saka. Nagtabo ng matinding pinsala sa ulo ang biktima, isang delivery man. Ayon sa driver ng truck na si Glenzy Masiglat, nasa tamang linya siya. Nag-overtake si Sabado kaya pumangga ito sa truck. Basta-basta na lang siya sumalubong sa akin eh. Basta pa yung kalsada. Patuloy pa rin ang sinasagawang pag-uusap ng dalawang partido. Sana po matulungan nila yung mga anak ko, saka yung pag-ano sa asawa ko. Claire Lacanilo, naghahatid ng Balitang Amyanan. Pagbubukas ng klase sa Lunes, all systems go na ayon sa Department of Education. Magkibalita tayo live kay Jasmine Gabriel. Jasmine! CJ, dito nga sa May Dagupan City, nasa 95% na yung mga estudyante nakapagpa-enroll sa mga pampublikong paaralan, partikular doon sa elementarya at sekundarya, habang sa may mga National High School naman, na isa sa pinakamalaking paaralan sa Region 1, kaninang umaga nagkaroon na ng orientation para sa mga incoming grade 11 students. Handang-handa ng Department of Education sa pagsisimula ng klase sa Lunes. Ngayong araw ang deadline ng pagpapa-enroll ng mga mag-aaral. Istriktong ipapatupad ang regular klase sa Lunes ayon sa DepEd Schools Division ng Dagupan City. That by June 13, classes will start at a regular pace. So there will be no more cleaning, no more preparing of the area, but rather it will be really first day of classes. Mayroon pong may mga relieving teachers po. Sila na po yung mag-accommodate, pero yung classes po is regular na po, ma'am. 30 mga bagong silid-aralan naman ang gagamitin sa pasukan sa mga National High School. Lahat ng mga ito ipapagamit sa incoming grade 7 students. Gagamitin naman ng mga incoming grade 11 students ang mga nabakanting silid-aralan ng grade 7. Kami handang-handa na, kaya lang may mga bagay na hindi pa yung mga gamit na may naglagay ng gamit kasi sa room ko, kaya hindi pa ako By Monday. ready ka nga kami. Ready na. Ready na ang mga estudyante, especially sa mga teachers ng grade 7. Bago ang room nila, we have buildings 1 to 3 for 30 sections.
Inaasahang aabot sa 8,000 estudyante ang papasok sa Mangalda National High School na isa sa pinakamalaking paaralan sa rehiyon. Sa datos ng paaralan, posibleng tumaas ng 10 hanggang 20% ang enrollees ngayong taon. Ginagawa naman ng paraan ng pamunuan ng paaralan ang kakulangan ng guro. Yung mga nag-retire, siyempre papalitan. And for the meantime, while waiting for the teachers, siyempre i-distribute muna yung mga section. PJ, sa monitoring ng DepEd Dagupan City ay medyo mataas-taas yung porsyento ng mga nag-transfer ng mga estudyante mula sa private school hanggang sa mula private school papunta naman sa may ng klase sa Monday. Since hindi pa sila familiar, yung mga estudyante na transferee ay hindi pa familiar sa kanilang mga paaralan, sa kanilang silid-aralan, better na maaga silang pumasok nang sa ganoon ay mahanap talaga nila yung kanilang classroom at maging yung makilala nila yung kanilang teacher. Samantala, sa Monday naman ay magkakaroon ng welcome program nang sa ganoon ay maipakilala lahat ng mga teachers sa mga estudyante. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Maagang pagdiriwang ng 118th Independence Day, tungayan sa reporting by Season. Isa si John Patrick sa ilang Pinoy na tila nakalimot na sa kasaysayan dahil sa modernong pamumuhay at impluwensya ng teknolohiya. Kaya naman para muling sariway ng sakripisyo ng mga bayaning ipinaglaban ng kasarilan ng bansa, isang 3D giant pop-up book ang matutunghayan sa isang mall sa Rosales, Pangasinan para sa pagdiriwang ng kalayaan sa linggo. Dito makikita ang ilan sa historical events na bansa gaya ng unang sigaw sa Balintawak, ang pagtatahi sa watawat ng Pilipinas. Makikita rin ang pamosong spolarium ni Juan Luna. At syempre, andyan din ang mga bayaning sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Mayroon ding mga replika ng mga lumang stamps. Makikita naman sa itaas nito ang 118 salakot na sumasagisag sa ika-118th Philippine Independence Day. Alam naman natin na with our past kasi, may mga natutunan tayo and sa past natin, doon natin makikita kung paano nakipaglaban yung mga heroes natin. Pinapakita at pinapaalala po nito kung paano pinaglaban ng mga bayani natin ng Pilipinas laban sa mananakop. Matutunghayan ito ng publiko hanggang sa June 13. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Binata sa Moncada, Tarlac, tinamaan ng kidlat, patay. Tutukan sa ulat ni Alfie Tulagan. Patay ang 30 anyos na binata matapos tabaan ng kidlat sa Sitio Bangbangkag, Barangay San Juan, Moncada, Tarlac. Nagpapahinga lang sa lilim ng kawayan ang biktimang si Romel Bautista nang mangyari ang insidente. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Noon, alas 3 ng hapon, kumidlat ng malakas. Dumating na sundo. Tignan daw namin naman ang kidlat. Tatlo po sila. Pero yung anak namin yun ang natutukan. Madalas umanong kumidlat sa lugar at may tinatamaan ng mga hayop. Ngayon lang daw na may tinamaan na tao. Nagdulot ito ng pangamba sa ilang residente. Naging nagpis ang pamilya ng biktima sa sinapit nito. Masakit ko talaga. Parang hindi ko po matanggap na sa kanila. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. No parking sa tapat ng mga universidad at iba pang malalaking paaralan, istriktong ipatutupad sa Dagupan City sa pagsisimula ng klase sa Lunes. May ulat si Jasmine Gabriel. Prioridad na babantayan ng Public Order and Safety Office o POSO ang mga kalsadang kinalalagyan ng mga universidad at malalaking mga paaralan sa syudad ng Dagupan sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Ipapatupad ang no parking sa mga shoulder road alinsunod sa traffic ordinance ng lungsod. Bagay na inalmahan ng ilang negosyanteng malapit sa mga universidad. Hirap eh, wala nga kung customer mag-park. Wala mang bibinta. Wala mang bibinta. Kawawa kami naman. May mga existing ordinance tayo na mga nang bawal talaga ang mag-park. Tinututukan na po ng mga traffic enforcers natin. Ang problema nga lang talaga yung kawalan talaga ng disiplina ng mga motorista at mga driver Dahil sa inaasahang dami ng mga sasakyang babiyahe sa Lunes, asahan na rin daw ang bahagyang pagbigat sa daloy ng trapiko. Bali, maglalagay na po tayo ng karagdagang traffic enforcers sa lahat ng mga schools natin, lalo na sa mga universities. Alam naman natin na ito, pasukan na po. At sigurado, magkakaroon tayo ng matinding dali ng trapiko dyan pag sapit ng ng rush hour. Siyempre, loading and loading dito, kaya hindi pwedeng mag-park sila.
dapat ilagay nila sa lugar na maayos. Panawagan naman ng poso sa mga pasahero na tignang maigi ang fare matrix na nakadikit sa mga tricycle. Dapat kasi 2 piso lang ang nakalagay na dagdag pamasahe sa bawat kilometrong lalampas sa unang 3 kilometro at hindi 10 piso. Kung may mga napapansin kayong irregularity ng fare matrix ng mga tricycle ng Dagupan, kung maaari dumulog na lang po kayo sa aming impilan. Public service announcement muna tayo, mga kapuso. 4 na oras sa scheduled power interruption mula alas 8 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang mararanasan sa ilang bahagi ng Pusurubyo, Pangasinan bukas, June 11. Apektado rito ang mga barangay ng Alipangpang, Amagbagan, Banding, Batakil, Bantugan, Bunag, Kablong, Castano, Dilan, Haway, Ibalbalatong, Inuman, Lawak, Maambal, Malasin, Manaol, Naman, Nantangalan, Palakpalak, Palguyod, Poblasyon District 1 to 4, Rosario, Talugtog at Villegas. Sa mga kapuso natin dyan sa Tarlac City, mawawala ng supply ng kuryente sa inyong lugar bukas, June 11, ng alas 8:15 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Apektado rito ang Gesa Village at Ungot. Bahagi ito ng pagsasaayos sa ilang distribution lines ng Tarlac Electric Incorporated. Sa palaya. Negosyante patay matapos pagtatagain sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Nakatutok si Michael Season. Naliligo sa sariling dugo ang negosyanteng si Cesar Tobias nang matagpuan sa loob ng kanyang bahay Santo Domingo, Ilocos Sur. Wasak ang bungo ni Tobias matapos siyang pagtatagain ng suspect na si Rodolfo Bautista. Base sa investigasyon ng otoridad, nagpunta raw si Bautista sa lugar noong gabing mangyari ang krimen. Hinahanap daw ni Bautista ang kinakasama ng biktima. Hinihinalang may relasyon ng suspect at ang kinakasama ng biktima. Ongoing na investigation natin, meron tayong isang suspect na tinututukan sa insidente na to. Inamin ng suspect na siya ang pumatay sa biktima. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa suspect. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Alamin natin ang taya ng panahon sa nalalabing oras ngayong araw. Posible ang mga pag-ulan at thunderstorm sa buong bansa, lalo na tuwing hapon o gabi, mula ngayong araw hanggang bukas. Sa Independence Day sa Linggo at pasukan sa Lunes, maulap na papawirin at maalinsangang panahon naman ang mararanasan sa buong Luzon. Posible ring umulan at makaranas ng thunderstorm sa gabi. Base ito sa Special Weather Outlook na inilabas ng Pag-asa. Uulanin din ang Mindanao dahil sa low pressure area na posibleng pumasok sa bansa. Sa kabila nito, wala namang bagyo na inaasahang mabubuo mula Sabado hanggang sa Lunes. Ang Southwest Monsoon o habagat ang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa Kalakhang, Luzon. Love is in the air sa kasalang bayan na ginanap sa Tarlac City. 20 pares ng magting-irog ang sabay-sabay na ikinasal. Masaya ang lahat, lalo na ang mga kababaihan dahil natupad daw ang pinapangarap nila na maging June bride. Layunin ng kasalang bayan na isulong ang kahalagahan ng kasal na siyang susi ng pagbubuklod-buklod at pagpapatatag ng pamilya. Narito naman ang anunsyo publiko mula sa Ilocos Norte Electric Cooperative. Makakaranas ng 8 oras na power interruption ng ilang bahagi ng Ilocos Norte bukas, June 11. Magsisimula ito ng alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa mga lugar na nasasakupan ng Pila, Benvi at San Nicolas substation. At yan ang mga balitang hatid ng Tropa ng Katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faye Centeno, ako po si CJ Torida at ito ang Balitang Amyanan! For the meantime, while waiting for the teachers, siyempre muna, i-distribute muna yung mga section.
PJ, sa monitoring ng DepEd Dagupan City ay medyo mataas-taas yung porsyento ng mga nag-transfer ng mga estudyante mula sa private school hanggang mula private school papunta naman sa may ng klase sa Monday. Since hindi pa sila familiar, yung mga estudyante na transferee ay hindi pa familiar sa kanilang mga paaralan, sa kanilang silid-aralan, better na maaga silang pumasok nang sa ganoon ay mahanap talaga nila yung kanilang classroom at maging makilala nila yung kanilang teacher. Samantala, sa Monday naman ay magkakaroon ng welcome program nang sa ganoon ay maipakilala lahat ng mga teachers sa mga estudyante. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Maagang pagdiriwang ng 118th Independence Day, tungayan sa reporting by Season. Isa si John Patrick sa ilang Pinoy na tila nakalimot na sa kasaysayan dahil sa modernong pamumuhay at impluwensya ng teknolohiya. Kaya naman para muling sariway ng sakripisyo ng mga bayaning ipinaglaban ng kasarilan ng bansa, isang 3D giant pop-up book ang matutunghayan sa isang mall sa Rosales, Pangasinan para sa pagdiriwang ng kalayaan sa linggo. Dito makikita ang ilan sa historical events sa bansa gaya ng unang sigaw sa Balintawak, ang pagtatahi sa watawat ng Pilipinas. Makikita rin ang pamosong spolarium ni Juan Luna. At syempre, andyan din ang mga bayaning sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Mayroon ding mga replika ng mga lumang stamps. Makikita naman sa itaas nito ang 118 salakot na sumasagisag sa ika-118th Philippine Independence Day. Alam naman natin na with our past kasi may mga natutunan tayo, and sa past natin, doon natin makikita kung paano nakipaglaban yung mga heroes natin. Pinapakita at pinapaalala po nito kung paano pinaglaban ng mga bayani natin ng Pilipinas laban sa mananakop. Matutunghayan ito ng publiko hanggang sa June 13. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Binata sa Moncada, Tarlac, tinamaan ng kidlat, patay. Tutukan sa ulat ni Alfie Tulagan. Patay ang 30 anyos na binata matapos tabaan ng kidlat sa Sitio Bangbangkag, Barangay San Juan, Moncada, Tarlac. Nagpapahinga lang sa lilim ng kawayan ang biktimang si Romel Bautista nang mangyari ang insidente. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Noon, alas 3 na hapon, umidlat ng malakas. Dumating na sundo. Tignan daw namin naman ang kidlat. Tatlo po sila. Pero yung anak namin yun ang natutukan. Madalas umanong kumidlat sa lugar at may tinatamaan ng mga hayop. Ngayon lang daw na may tinamaan na tao. Nagdulot ito ng pangamba sa ilang residente. Naging nagpis ang pamilya ng biktima sa sinapit nito. Masakit po talaga. Parang hindi ko po matanggap na sa kanila. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. No parking sa tapat ng mga universidad at iba pang... Tala kami ng kanan. Buti walang sasakyan kaming nakasunod. Tapos, natanda ko na lang, bumaligtad na yung sasakyan. Tapos tumama na kami sa rail, yung bakal sa gilid. Biglang tumaob po yung sasakyan. Tapos yun, nagmamadala ko lumabas ng sasakyan. Pumutok daw ang likurang gulong ng sasakyan na minaneho ni Salvador Aquino. Nagpagewang-gewang, dumausdos, tumama sa railings at bumaliktad. Bumigay na yung likod at nagpa-ekis-ekis na. Dead on arrival sa ospital ang isa sa mga sakay ng SUV na si Paulo Abad. Nagtamo naman ng minor at major injuries ang iba pa. Patungong Candon, Ilocos Sur ang mga ito para sana sa isang family reunion bukas. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Multiple physical injuries and damage to property ang driver ng sasakyan. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng otoridad sa insidente. Michael Season, naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa puntong ito, hingi tayo ng update kaugnay sa aksidenteng yan at kung ano ang abiso ng otoridad sa mga motorista, lalo na't pasukan na sa Lunes. Nakatutok live si Alfie Tulagan. Alfie?
Yes, CJ, andito tayo ngayon sa mismong bungad ng T-Plex sa may barangay Anona sa Urdaneta City. At ang pinaka-update natin doon sa mga pasyente ay nagpapagaling pa rin sila sa ospital. Pero sa pakikipag-ugnayan natin sa pamunuan ng T-Plex sa pamamagitan ni Ginoong Tony Reyes, ang sabi niya marami daw mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente dito sa may T-Plex. Kabilang na dyan yung overspeeding, overloading, mechanical error, at syempre yung kapabayaan na rin ng mga driver, pwede daw din sila nakatulog o di naman wala sa kanilang kondisyon. Yung mga halimbawa naman na nangyari na aksidente kanina na SUV kung saan na pumutok yung kanyang gulong, posible daw na overloading yung isa sa mga nakapag-contribute dito. Kasi kapag nag-overloading daw ay may malaking tsansa na hindi na makontrol yung manibela kapag pumutok yung gulong ng mga sasakyan. Kaya naman, ang kanilang paalala at ang kanilang nais sabihin sa mga kapuso natin na dumadaan dito sa T-Plex ay obserbahan yung kanilang bigat, yung tinatawag nga na hindi dapat sila mag-overloading. At syempre, kailangan din obserbahan yung bilis ng mga sasakyan, yung tinatawag na overspeeding. Dito sa T-Plex, ang maximum na bilis ng mga sasakyan dapat ay nasa 100 kilometers per hour. Yung mga kotse, mga truck, mga SUV. Pero yung mga pampasahero, mga bus at yung mga delivery trucks ay dapat nasa 80 kilometers per hour lamang yan. Pero bukod dito sa overspeeding ay kailangan obserbahan din yung tinatawag na underspeeding. Hindi dapat bababa sa 60 kilometers per hour yung kanilang takbo kapag binabagtas nila itong T-Plex. So yun muna ang ating paalala, lalo na sa ating mga kapuso na babiyahe, magsisiuwian, pupunta sa kanilang mga destinasyon, lalo na umpisa na rin ang klase sa Lunes. Medyo basa po ang kalsada, kaya ingat-ingat po mga kapuso. CJ? Malalaking paaralan, istriktong ipatutupad sa Dagupan City sa pagsisimula ng klase sa Lunes. May ulat si Jasmine Gabriel. Prioridad na babantayan ng Public Order and Safety Office o POSO ang mga kalsadang kinalalagyan ng mga universidad at malalaking mga paaralan sa syudad ng Dagupan sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Ipapatupad ang no parking sa mga shoulder road alinsunod sa traffic ordinance ng lungsod. Bagay na inalmahan ng ilang negosyanteng malapit sa mga universidad. Hirap wala kung customer mag-park. Wala magbibinta. Wala magbibinta. Kawawa kami naman. May mga existing ordinance tayo na mga ng bawal talaga ang mag-park. Tinututukan na po ng mga traffic enforcers natin. Ang problema nga lang talaga yung kawalan talaga ng disiplina ng mga motorista at mga driver Dahil sa inaasahang dami ng mga sasakyang babiyahe sa Lunes, asahan na rin daw ang bahagyang pagbigat sa daloy ng trapiko. Bali, maglalagay na po tayo ng karagdagang traffic enforcers sa lahat ng mga schools natin, lalo na sa mga universities. Alam naman natin na ito, pasukan na po. At sigurado, magkakaroon tayo ng matinding dali ng trapiko dyan pag sapit ng ng rush hour. Siyempre, loading and loading dito, kaya hindi pwedeng mag-park sila. Dapat ilagay nila sa lugar na maayos. Panawagan naman ng POSO sa mga pasahero na tignang maigi ang fare matrix na nakadikit sa mga tricycle. Dapat kasi 2 piso lang ang nakalagay na dagdag pamasahe sa bawat kilometrong lalampas sa unang 3 kilometro at hindi 10 piso. Kung may mga napapansin kayong irregularity ng fare matrix ng mga tricycle ng Dagupan, kung maaari dumulog na lang po kayo sa aming impilan. Public service announcement muna tayo, mga kapuso. 4 na oras sa scheduled power interruption mula alas 8 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang mararanasan sa ilang bahagi ng Pusurubyo, Pangasinan bukas, June 11. Apektado rito ang mga barangay ng Alipangpang, Amagbagan, Banding, Batakil, Bantugan, Bunag, Kablong, Castano, Dilan, Haway, Ibalbalatong, Inuman, Lawak, Maambal, Malasin, Manaol, Naman, Nantangalan, Palakpalak, Palguyod, Poblasyon District 1 to 4, Rosario, Talugtog at Villegas. Sa mga kapuso natin dyan sa Tarlac City, mawawala ng supply ng kuryente sa inyong lugar bukas, June 11, ng alas 8:15 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Apektado rito ang Gesa Village at Ungot. Bahagi ito ng pagsasaayos sa ilang distribution lines ng Tarlac Electric Incorporated. Sa palaya.
Negosyante patay matapos pagtatagain sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Nakatutok si Michael Season. Naliligo sa sariling dugo ang negosyanteng si Cesar Tobias nang matagpuan sa loob ng kanyang bahay Santo Domingo, Ilocos Sur. Wasak ang bungo ni Tobias matapos siyang pagtatagain ng suspect. Agang pagdiriwang ng ika-118 kasarinlan ng Pilipinas. Damang-dama na sa Pangasinan. Magandang hapon, Hilaga at gitnang Luzon. Ilang lugar sa Luzon niyanig ng lindol kaninang madaling araw. Pagiging I am ready sa lindol, muling ipinaalala ng otoridad. May ulat sa Alfie Tulagan. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang ilang bahagi ng Luzon kaninang 3:54 ng madaling araw. Base sa earthquake bulletin na nilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na nasa bahaging west of Ambaggio, Nueva Vizcaya. Naramdaman ang intensity 5 sa Ambaggio, Nueva Vizcaya. Intensity 4 sa Quirino, Villaverde at Bagabag, Nueva Vizcaya. Maging ang Madela at Aglipay sa Quirino Province at Atok at Bukod sa Benguet. Intensity 3 naman sa Bayumbong, Dupax del Sur, Dupax del Norte at Casebo sa Nueva Vizcaya. Kabilang ang Baguio City, San Jose City, sa Nueva Ecija at San Manuel, Pangasinan. Intensity 2 sa Cabanatuan City, Muñoz at Rizal, Nueva Ecija maging ang Manawag, Pangasinan. Sa monitoring ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, walang damage o pinsala sa probinsya dulot ng lindol. Actually, wala po siya tayong effect na naramdaman sa Pangasinan kasi po nasa may bandang Nueva Vizcaya po yun. So, hindi naman po tayo affected nung earthquake. Kabilang sa mga I am ready tips kapag lindol, ang pagsilong sa mga masitibay na mesa o upuan kapag naabutan ng pagyanig. Hindi po tayo dapat mag-panic. Importante po, nakalmado tayo. Tapos syempre yung mahalaga, drop, cover, and hold, yun po yung lagi naming sinasabi. Sa panig naman ng DepEd, patuloy ang pag-iikot ng kanilang Physical Facilities Unit para inspeksyonin ang mga ginagawang classroom. So far, naka-ready na rin ang ating mga paaralan for Monday, ready for the actual classroom instruction ng ating mga teachers. Kaya lang meron pa rin, however, itatalaga ang ating mga schools na mag-i-in-charge for enrollment. Alfie Tulagan, naghahatid ng balitang amyanan. Isang patay, siyam sugatan matapos bumaliktad ang isang SUV sa T-Flex na bahagi ng Rosales, Pangasinan. Nagka-alerto si Michael Season. Isinugod sa pinakamalapit na pagamutan sa Carmen Rosales, Pangasinan ng mag-anak at magkakaibigan na ito mula Bikutan, Taguig City. Ito ay matapos bumaliktad ang sinakyan nilang SUV sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway sa bahaging Sitio Baong, San Isidro Rosales kaninang umaga. Tapos yung driver namin, trinay niyang tumabi. Tumabi siya papunta. Maraming salamat, Alfie Tulagan. Samantala, delivery man patay matapos sumalpok sa truck ang minamanehong motorsiklo. Aksidente na naman to. Clear Lacanilaw, pasok! Naghinagpis ang may bahay na si Jonalyn Sabado matapos masawi sa aksidente ang kanyang mister na si Alfredo. Nakamotorsiklo ang 42 anyos na biktima ng pumailalim sa kasalubong na truck sa kahabaan ng Barangay Mabilao sa San Fabian, Pangasinan. Encroach niya yung lane ng truck, siguro mag-execute ng overtaking. So hanggang nag-collide, nagbanggaan yung truck at saka. Nagtabo ng matinding pinsala sa ulo ang biktima, isang delivery man. Ayon sa driver ng truck na si Glenzy Masiglat, nasa tamang linya siya. Nag-overtake si Sabado kaya pumangga ito sa truck. Basta-basta na lang siya sumalubong sa akin eh. Basta pa yung kalsada. Patuloy pa rin ang sinasagawang pag-uusap ng dalawang partido. Sana po matulungan nila yung mga anak ko, saka yung pag-ano sa asawa ko. Claire Lacanilaw, naghahatid ng balitang amyanan. Pagbubukas ng klase sa Lunes, all systems go na ayon sa Department of Education. Magkibalita tayo live kay Jasmine Gabriel. Jasmine!
Si Jay dito nga sa May Dagupan City, nasa 95% na yung mga estudyante nakapagpa-enroll sa mga pampublikong paaralan, partikular doon sa elementarya at sekundarya, habang sa may Mangaldan National High School naman, na isa sa pinakamalaking paaralan sa Region 1, kaninang umaga nagkaroon na ng orientation para sa mga incoming grade 11 students. Handang-handa ng Department of Education sa pagsisimula ng klase sa Lunes. Ngayong araw ang deadline ng pagpapa-enroll ng mga mag-aaral. Istriktong ipapatupad ang regular klase sa Lunes ayon sa DepEd Schools Division ng Dagupan City. That by June 13, classes will start at a regular day. So there will be no more cleaning, no more preparing of the area, but rather it will be really first day of classes. Mayroon pong may mga relieving teachers po. Sila na po yung mag-accommodate, pero yung classes po is regular na po, ma'am. 30 mga bagong silid-aralan naman ang gagamitin sa pasukan sa Mangaldan National High School. Lahat ng mga ito ipapagamit sa incoming grade 7 students. Gagamitin naman ng mga incoming grade 11 students ang mga nabakanting silid-aralan ng grade 7. Kami handang-handa na, kaya lang may mga bagay na hindi pa, yung mga gamit na, may naglagay ng gamit kasi sa room ko, kaya hindi pa ako By Monday, ready ka nga kami. Ready na. Ready na ang mga estudyante, especially sa mga teachers ng grade 7. Bago ang rooms nila, we have buildings 1 to 3 for 30 sections. Inaasahang aabot sa 8,000 estudyante ang papasok sa Mangaldan National High School na isa sa pinakamalaking paaralan sa rehiyon. Sa datos ng paaralan, posibleng tumaas ng 10 hanggang 20% ang enrollees ngayong taon. Ginagawa naman ng paraan ng pamunuan ng paaralan ang kakulangan ng guro. Yung mga nag-retire, yung papalitan.